Topic po natin ngayon, 8 pangangailangan ng seniors na dapat paghandaan. So, 8 tips na dapat gawin ng senior para din humaba ang buhay. Kaya tingnan natin to. Lahat tayo aabot sa pagka-senior. Number 1, problema sa pag-ihi or incontinence. Sabi nga, pag bata ka, may diaper. Pag matanda na, pwede magkakaroon din ng diaper. Incontinence. Bakit? Humihina ang pantog pag tumatanda. Yung pantog natin, yung bladder, dati kaya mga 500cc yan ng ihi bago tayo maiihi. Ngayon, kahit 200cc lang naiihi na. So, mas mahina na yung pantog, mas maliit na capacity. Sa mga lalaki, lumalaki ang prostate. Very common, halos lahat lumalaki prostate. Mas pa rin, madalas umihi, papatak-patak, mahirap makontrol. Sa babae, meron ding atrophy o nagkakaproblema doon sa puwerta ng babae kasi menopause na. Kaya pati sa pag-ihi, nagkakaproblema. Ano magagawa natin sa incontinence? Ano dapat gawin? Pag talagang nahihirapan, wala namang masama mag-diaper. Oo, marami ng mga murang diaper ngayon, magaganda. Para lang hindi ma-stress. Lalo na kung biglang naramdaman, hindi na makontrol, o mahaba ang biyahe, may tulong po yung diaper. Tsaka bawas stress sa utak. Yung mga exercise para sa tiyan, pampatigas ng tiyan, maglalakad, walking, maganda. Pelvic floor exercises, mayroong mga Kegels exercises na pinapalakas dito sa may puwet natin. Meron ding bladder training. Bladder training, ibig sabihin, susubukan mo pigilan yung ihi mo ng mga 1 to 2 hours. Huwag yung every 30 minutes iihi ka. Try mo 1 oras, tapos 2 oras hanggang masanay ka na lumalaki capacity ng pantog. Tapos kung may UTI, papacheck din. Number 2, kailangan gawin ng senior na kailangan bantayan, weak bones. Pag senior talaga, humihina ang buto, nagkaka-osteoporosis, prone ma-fracture, di ba? Ang dami na-fracture. Pag bata, kahit anong hulog, hindi na-fracture. Pero pag matanda, konting tulak lang, konting tumba, fracture na. So, ano magagawa dito? Dapat stable, rubber shoes, di ba? Dapat balance para hindi matumba. Ako, gusto ko talaga maganda sapatos. Pwede gumamit ng tungkod, ng cane, pwedeng may alalay. Slow at steady lang yung movement. Huwag yung jerky, huwag yung pabigla-bigla, hindi po maganda. Kailangan ng vitamin D, vitamin D at calcium, pwedeng supplement, at pwede sa pagkain din. Calcium foods, pwedeng gatas, pwedeng mani, almond milk, pwede rin, or calcium supplement. Tapos, pwede rin ng diaper actually. Alam nyo kung ang danger sa may edad kasi ma-fracture yung hips. Pag natumba, mahihip fracture. Pag naka-diaper kayo, mga bagong diaper, makakapal. Pag tumba mo, may kutsyon. So kahit pa paano, mas may chance hindi ka ma-fracture. Kasi may cushion dun sa diaper mo. Isa din, actually po, wala kaming ine-endorse na mga produkto. Kung meron kayo nakikita, malamang fake yun. Isa lang ang tunay na produkto na tinutulungan namin. Ito yung Birch Tree Advance. Sisingit ko na dito. Kasi itong Birch Tree Advance, nutritional drink, pang senior, pampalakas, pwede siya sa mahinang buto. So may protein siya para din sa muscle, para sa buto, para sa puso. So pwede siya. 1 drink a day. Yun lang tinutulungan namin. May charity advocacy kami with Birch Tree Advance. Number 3, problem ng senior, arthritis. Diba? Osteoarthritis. Yung mga cartilage natin nagiging mas manipis. Diba? Mas nagkakaskas yung tuhod, mas tumutunog ang kamay, pati tuhod natin, mas tumutunog. Ano magagawa sa arthritis? Kailangan talaga lakad-lakad. So, umaga, pagising, dapat may stretch. Diba? Masikip na yung likod. Mahirap na yumuko pag may edad. Kaya dapat nga, yung mga pag naglalaba, nakapatong na. Kung may gamit, nakapatong na. Kung sa banyo, dapat mataas na. Kasi kung biglang yuko, hirap na yumuko ang may edad. Tsaka pwede ka pa ma-vertigo. So, adjust natin ang buhay. More stretching, more exercise. Pwedeng hot bag, mainit na
tuwalya o merong hot water bag, hot compress para sa masasakit na kasukasuan. Di ko gano'ng pinapayo mga pain relievers, yung mga ibuprofen, mefenamic acid, baka masugat ang tiyan nyo, ma-ulcer pa tayo, diba? O baka kidney disease pa tayo sa pain reliever. Pwede pa konti-konti siguro pag nireseta ng doktor. Maybe 1 tablet, 1 day lang, tapos tigil na. Pwede rin magpapayat. Dapat payat kasi kung overweight, mas magkaka-arthritis. Dapat maganda posture, yung mga exercise natin, pampaluwag ng shoulder, ng neck. Meron din sapatos na nilalagyan ng mga brace kung may diferensya sa paa nyo at sa rehab medicine doctor. Number 4 problem sa may edad, heart problem and brain problem. Anong heart problem and brain problem? Yung artery, yung ugat natin sa puso, siyempre mas nagbabara. Nalalagyan ng fatty deposits, taba-taba ng yung sa puso, yung sa utak. Kaya prone mabara sa puso, heart attack. Prone mabara sa utak, ma-stroke. Pag nabara din sa utak, makakalimutin, dementia, ulyanin. Pag tumatanda ang puso natin, mas mahina. Mas mahina ang pumping. Yung mga ugat natin, mas masikip. Kaya pag contract ang puso, masirap, tumataas ang blood pressure. Isa pa, bilang internist cardiologist, linya ko to. Alam ko yung pulso ng normal na tao Pag bata, ang ganda ng pulso talagang parang ano lang siya Parang wave Love-dub, love-dub, love-dub. Maganda, normal, very regular. Pag tumatanda, pag 60, 70, lalo na pag medyo unstable, na makita mo yung pulso, love-dub, 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 gano'n, tumatalon-talon. Hindi na siya ganun ka-regular. Tsaka yung pulso, minsan malakas. Excuse me. Minsan malakas, minsan mababa yung... Minsan malakas, minsan mahina yung pulso. Okay? So, irregular heartbeat, anong gagawin? Check ang blood pressure, check ang blood sugar, check ang cholesterol, ECG, at ibang test. Anong gagawin para hindi tamaan sakit sa puso at stroke? Bawas alat, diba? High blood. Alat talaga, babawasan, mga sarsa. Matataba, konting iwas. Pagkain dapat mas malambot. Mas matanda tayo, high protein. More isda, kung karne gusto mo, more ulam. Mas maraming karne at ulam, yung kanin dapat konti. Kung gusto mo hanggang 1 cup, kung dati 2 cups ka, 1 cup ka. Mas matanda, mas konti kakainin natin. Kung bata ka, kaya mo mag 2 cups of rice. Pag matanda na, dapat half cup lang. Kasi konti na lang ang kailangan mong energy. Kasi pag may edad na, madalas nakaupo na lang. Diba? Wala kang galaw. Unlike bata, akyat, baba, talon, karga. So marami silang energy. Kailangan nila maraming pagkain. Mataas metabolism. Mas matanda, mas malaki ang tiyan, mas mahina metabolism. Mas matanda, mas maliit ang muscle. Sarcopenia, maliit ang muscle. Kaya sabi ko, maganda itong birth tree advance. Pag maliit ang muscle, konting calories lang kailangan mo. Pero yung mga maskulado, atleta, mga bata, malalaki muscle, pwede sila kumain ng marami, gagamitin ng muscle nila. Mas hindi sila tataba. Siyempre, puso at utak, bawal sigarilyo. Kung kaya tigil alak, better. Number 5, eye problem, ear problem. Yan talaga. Sa mata, mas nasisilaw ang senior. Pwedeng may katarata. Ano pa ba? Tapos, medyo sa gabi, hindi ka ganong makakita. So, kailangan, pag senior na, unstable, kaysa matumba, mas malakas dapat ilaw nyo. Palitan nyo na mas bright yung ilaw. At sa gabi, kung matutulog, at least may konting ilaw. Kahit yellow light ba, merong mahinang ilaw. Para pagising mo, usually gigising ang senior sa madaling araw, iihi, dapat may ilaw. Kasi unsteady na Diba? Nung bata ka, 30, 40 years old, pag tayo mo, kahit madilim, bali, wala. Ngayon, pag 60, 70, pag tayo, delikado pwedeng mag-collapse. Ang daming bumabagsak. Ear problem, pa-check tayo sa ENT, baka may tutuli, or baka may hearing loss. Marami, edad 60, 65, talagang humihina. Humihina ang parinig natin, yung
pandinig natin sa high-pitch sound. Boses ng misis natin high-pitch. Mas hindi naririnig. Yung mga low-pitch ang mas naririnig. So, eye and ear check-up. Number 6, lung problem. Yan ang pinakadelikado sa senior. Oras na magkapulmonya, mapuno ng plema, hindi malabas ang plema, hindi makahinga, ma-hospital. Yan talaga ang ending ng maraming may edad, pulmonya. Diba? So, para hindi masira baga, tigil sigarilyo, lung exercise. Walking is good exercise para din niya sa chest muscles. Tapos yung hinga ng malalim, laging deep breathing. Hihinga, todo-todo, pilit mo mag-expand. Tapos pigil mga 4 to 5 seconds. Tapos exhale, mabagal. Tapos kung maganda, less air pollution. Kung sa probinsya, magandang lugar, mas maganda. Tigil sigarilyo at yung mga taong naninigarilyo, iwas tayo doon. Number 7, kailangan gawin ng senior, syempre alagaan mental health. Marami na di-depress, walang kausap, maraming nararamdaman, maraming sakit, malungkot. So, kung ayaw kayo kausapin ng kamag-anak mo, hanap kayo ng ibang makakausap. Sali kayo sa grupo, sa meeting, sa barangay para at least may ginagawa. Ingat din tayo sa heat stroke ha. Pag matanda, mabilis ma-heat stroke. Pag umiinit, doon lang tayo sa malamig na lugar, pahinga lang. Number 8, huli pero pinakamahalaga, medicine management. Ang senior dapat marunong mag-manage ng gamot nila. Bakit? Dito na didisgrasya ang maraming senior. Kasi kailangan, okay, may sakit ka sa puso, pumunta ka sa cardiologist, binigyan ka 4 na gamot. Pumunta ka sa diabetes doctor, endocrinologist, binigyan ka 3 gamot. Pumunta ka sa utak, sa brain, binigyan ka 2 gamot. Sa arthritis, 2 gamot. Aabot ka na ng 10, 11, 12 medicines. Pag ininom mo lahat, malamang magrarambol-rambol yung gamot mo. Either mababangag ka, masa-side effect ka, masusugat yan mo, magugulo. Sumobra dami ang gamot, sasakit pa tiyan mo. So, ang point ko, to manage your medicine ng senior, kailangan meron kayo isang main doctor. Siya yung pinaka-coordinator. Pwede siya yung cardiologist, siya yung family med, kahit sino. Isang main doctor, siya magsasabi, oops, sa puso, o 3 na lang. Sa diabetes, sige, 1, pwede. Sa utak, 1, 2 gamot, o sige, 5, 6. So, abot ka ng mga 6 na gamot, tapos yung sa arthritis, paminsan-minsan na lang. Yung sa vitamina, yung supplement, baka maghalo-halo sa dami ng iniinom mo. Baka isang multivitamin na lang. Kasi hindi naman pwede multivitamin mo. May vitamin C na, tapos magdadagdag ka pa vitamin C. May extra ka pa. So magugulo, ma-overdose ka. So ako nang ma-manage, sasabi ko, itong 6 na lang. Imbis na 12 gamot mo, 6. Tapos meron kang supplement vitamin 1 or 2. Ganun lang, kailan iinumin. So kahit mas konti yung gamot, na at least maiinom lahat at hindi maghahalo-halo. Kasi oras na magka-side effect ka, tapos umiinom ka ng 12 gamot. Paano mo malalaman sino sa 12 gamot ang may kasalanan? Sige nga. No, bigla ka nagtae, bigla nag-allergy, 12 medicines. Hindi mo ano. So pag 6 lang o mas konti, mas ma-adjust mo. Tapos sasabihin mo, syempre, dahil mas konti gamot mo, mas dapat hindi ka ma-high blood, hindi ka ma-diabetes. Mas mag-iingat sila sa lifestyle change. Okay? Sana nakatulong po to. 8 tips paano humaba ang buhay at ito mga pangangailangan ng mga senior. Salamat po. God bless.